I'm Summary Chan on RPM Channel 9. RPN Radio Philippines Network. Radyo Onda DX General Santos. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and erupted for years, becoming the longest-running newscast on early television. The RPN News Watch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, General Santos. Ito na mga balita mula dito sa himpitan ng RPN DX para sa Newswatch Morning Edition. Alas 7 ng umaga, ika-30 ng Taupit, 25-13. Araw po ng Wednesday, mga kasok sergeant, mga sa atin dito sa lungsod ng General Santos. Para sa ulo ng mga balita, kapatid ni Daniel Campion, patay sa inkwentro. Para sa ating balitang national, epal na politiko, binalaan. Paslit, patay sa Mininggo. Para sa ating balitang showbiz, na kung saan nakasok sergeant, eto sa balitang showbiz, Nora Honor na ospital dahil sa Yossi. Okay, yan po ang ating bayanan yan mamaya sa ating balitang showbiz mga kasok sergeant at sa ating balitang sports. Wesley So laglag sa second place, umusad sa World Cup Championship. Ito na mga balita natin mga kasok sergeant. Patay sa enkwentro ang kapatid ni Daniel Campion sa May Kiblawan, Davao del Sur. Ayon sa 102nd Brigade, nagpatrolya ang Task Force Itaco sa sitio Nakutana nang bigla silang pinapatokan ng mga armadong grupo at nagkaroon ng bakbakan at tumagal ng 5 minuto. Sa naturang bakbakan, natamaan ang kapatid ni Daniel Campion. Agad naman itong sinugod sa isang pagamutan sa lungsod ng Coronadal, pero agad itong ginawian ng buhay. Ayon kay Daniel Campion, sila ang unang pinaputukan dahil dito mas lalo silang nagalit at posibleng hindi na matuloy ang plano nilang magbago at sumuko. Ayon naman sa tagapagsalita ng 102nd Brigade na si Captain William Rodriguez, nalihitimo ang operasyon ng Task Force Itaco. Ang presensya nila sa lugar ay para mawala ang mga death threat groups. Matatandaan noong ika-18 ng Oktubre taong 2012, namatay ang mag-ina ni Daniel Campion sa isang inkwentro. Si Daniel Campion ay kilalang tribal leader na tumututol sa Sagittarius Mines Incorporated. Para sa ating balitang national, nanganib na masampulan ang Commission on Election ang mga ipal na politiko na tatakbo sa Mayo. Lalo na ang nalalapit na campaign period para sa national level. Sinabi ni Commissioner Christian Robert Lim na plano nilang magkaroon ng phase case laban sa mga pasaway na politiko upang maipakitang seryoso ang komisyon laban sa mga ito. Nakasal sa Comelec Resolution number 9615 na may hanggang Pebrero 11 na lamang ang mga kandidato kabilang ang mga incumbent officials upang baklasin ang kailang mga mukha o pangalan sa mga tarpaulin na nakalagay sa mga pampublikong istruktura. Ayon pa kay Commissioner Lin, ipinagbawal na rin ang mga poster sa labas ng mga talagang common poster area tulad sa mga paaralan, barangay hall, health center, waiting shed, highway, sasakyan na pagmamay-ari ng gobyerno at iba pang para sa pagsisimula ng kampanya. Nanawagan naman si Comelec Sixto Brillante sa publiko na tumulong sa pagbabantay upang matiyak
na susunod ang mga kandidato sa itinakdang campaign rules. Nakikisimpatiya si Pangulong Noynoy Aquino sa sitwasyon ngayon ng tour guide na si Carlos Cedran matapos mahatulan dahil sa panggugulo sa kasagsagan ng misa sa Manila Cathedral noong nakalipas na taon. Sinabi kahapon ng Pangulo na naintindihan niya ang posisyon ni Cedran sa pagkontra ng simbahan sa reproductive law. Subalit mali niya ang paraan nito na guluhin ang seremonya ng banal na misa. Hinatulan ng korte si Cedran ng pagkakakulong na mula 2 buwan hanggang 1 taon matapos mapatunayan guilty sa kasong offending religious feeling. Ayon sa Pangulo, kung tutularan ng mga kaparian ang pag-ihemplo ng Santo Papa na pagkakaroon ng Christian generosity o charity, ay baka naman pwedeng patawarin na lamang ito. Si Cedran ay pro-RH law at aktibo sa pagkontra sa posisyon ng simbahan kung saan gumagawa ito ng eksena sa loob ng Manila Cathedral noong September 2012. Nag-ala Rizal habang may hawak na poster na nakasulat ay Damasko. Sumalo na sa mahigit 3,000 ang bilang ng mga naitalang may HIV/AIDS infection sa bansa noong 2012. Ayon kay Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, Director ng DOH Epidemiology Center, sa isinigawa nilang monitoring noong nakaraang taon, ay may kabuang 3,338 kaso ng HIV/AIDS sa bansa. Batay sa HIV and AIDS Registry ng DOH, NET, may mataas ito ng 980 kung saan ihahambing sa 2,000 kaso na itala noong 2011. Sinabi pa ni Dr. Tayag na lumubo ang naturang bilang ng mga nadali ng sakit makaraang nakapagkapagtala ang ehensya ng 273 bagong kaso ng infeksyon noong December 2012. Umabot na sa 11,722 ang bilang ng mga dinapuan ng HIV/AIDS sa bansa magmula na in-monitor ng DOH ang sakit noong 1984. Ayon kay Tayag, total number ng bagong kaso ng HIV sa taong 2012 ay umabot sa 3,338 na kung saan 293 ang naiulat noong Disyembre. Simula 1984 hanggang 2012, umabot na sa 11,702 ang nagkasakit ng HIV/AIDS sa ating bansa. Isa ang 4 na taong gulang na batang lalaki ang namatay sa Meningo Oxinia, Kamakalawan ng gabi sa Marikina. Kinilala ni Dr. Ricardo Lueste, Director ng Amang Rodriguez Memorial Medical Hospital, ang biktima na si Lloyd Calvin Villanueva ng Burgos Rodriguez Rizal. Nabati na namatay ang bata dakong alas 9:45 ng gabi, 3 oras makaraang makumpirma ng mga doktor na mayroon itong meningo-oxinia. Ninala ang bata sa Amang Rodriguez Hospital alas 2 ng hapon at matapos ang laboratory test ay napagdesisyonan. Ilipat na ito sa San Lator Hospital, ngunit di na ito umabot at namatay na. Ang biktima ay 4 na araw na umanong nilalanap at may trangkaso bago dinala sa ospital noong Lunes ng hapon. Ayon pa kay Luestre, nilinis at dinispect na ang mga parte ng ospital kung saan na-expose sa biktima upang hindi na ito makapanghawa sa iba. Dagdag pa ni Luestre, ilan sa mga sintomas ng sakit ng pagdanas ng patig o matinding pagkakapagod, lagnat, sakit ng ulo at katawan na pareho sa mga sintomas ng mararanasan ng trangkaso. Marami rin aniyang may kasama itong panginig. Karaniwan ding nakitaan ng rashes o maliit na pulang tuldok sa balat ang mga may meningo.
Makakabiyahe na sa ibang bansa ang dating First Gentleman Mike Arroyo makaraang pagbigyan at apinan nito ng Sandigan Bayan. Subalit nauna ring sumailalim ang dating unang Ginoo sa conditional arraignment kung saan nagpasok siya ng not guilty. Tuli kaugnay sa controversial na 100 billion PNP chopper deal. Naglagak si Arroyo ng 90,000 na piyansa. Pinayagan ni Second Division Associate Justice Teresita Diaz Baldos ang hirit ni Arroyo na makapagbiyahe simula Pebrero 3 hanggang 10 sa Hong Kong at Japan para sa unang speaking engagement nito. Nauna na rin pinayagan ng Sandigan Bayan 4th Division na makapag-abroad na din ang unang Ginoo kaugnay naman sa kaso nito sa NBN CTE deal. Para sa ating muling balitang nasyonal, ngayon ang pinag-aaralan ngayon ng pamunuan ng Philippine National Police ang paglagay ng karagdagang checkpoint sa Metro Manila. Bunsod na sunod-sunod ng agreement ngayong buwan. Ayon kay PNP Chief Director General Alan Purisima, bukas sila sa indiyang magdagdag ng mga checkpoint sa Kamailaan upang masiguro ang kapayapaan na lalapit na halalan na batid na iminungkahi ni Comelec Chairman Sixto Brillante sa pulisya ang paglalagay ng maraming checkpoint at mas mahigpit pang pagpapatupad ng gun ban. Sang-ayon naman ang PNP sa naturang panukala dahil tanggap naman umano nito ng publiko at naramdaman ng taong bayan na ligtas sila tuwing may checkpoint sa isang lugar. Inatasan din ni Purisima ang lahat na opisyal na nakatalaga sa iba't ibang stasyon, district at staff ng NCRPO na magsagawa ng inspeksyon sa mga checkpoint na inilatag ng pulisya. Para sa ating balitang showbiz, dapat raw sundin ng superstar na si Nora Honor ang payo ng kanyang doktor sa Cardinal Santos Memorial Center na bawasan o kaya itigil na niya talaga ang paninigarilyo. Dahil isa yun sa mga naging sanhi ng kanyang matinding pag-ubo kung kaya siya na-confine sa naturang ospital a week ago. Ito tuloy ang naging dahilan kaya hindi siya nakapag-resume ng taping niya sa teleserye sa Kapatid Network ngayong 2013. Nangako naman daw si superstar na susundin niya ang panagbawal ng doktor para na rin mapangalagaan niya ang kalusugan na napadalas niyang pagkaka-ospital dahil na rin sa lamig ng panahon at pagkakaroon ng mahigpit na pag-ubo. Tuloy ang pag-alis na papuntang US ni Ate Guy para sa pagsasailalim niya sa operasyon ng kanyang lalamunan sa Boston upang manumbalik na ang Golden Voice niya pansamantalang nawala at sa pagbabalik niya ay maihanda ang sarili sa isang malaking concert. Walang negatibong komentaryo ng boyfriend ni Marian Rivera na si Dingdong Dante sa 60 pictorial niya sa isang sexy magazine. Makatapat ngayon ang serye ang show na close friend niya si Chris Aquino. Okay, ano kaya ang reaksyon? Nasabi ni Janice de Belen na word ngayon ang unang role niya sa ng bayaw na si Ariel Rivera bilang mag-asawa sa kanilang teleserye. Kasi sister niya si Jelly de Belen ang aktor dahil dito ayaw pa na ni Janice na humantong pa ito sa kissing scene. Kuwento nga ni Jelly, word kina Janice at Ariel nung una maging papel nila sa serye pero off na daw sa kanya trabaho raw. Yun ang artista. Hindi raw siya word dahil hindi naman siya yung nasa katayuan ng dalawa pero kung isipin,
Nga naman, may labing-labing sina Ariel at Janice. Pero nasanay na sina Janice at Ariel sa role nila at kita mo naman na resulta na posibleng manominate si Janice bilang Best Actress dahil sa super galing niya sa serye. Supportive raw si Jelly sa atin niya sa asawa at sa asawa niya. Pero natatawa raw siya kung sakaling magkaroon ng kissing scene ang dalawa. Yung makita ang lang magkatabi sa kama at eksena ng dalawa ay nakakatawa ayon kay Jelly de Belen. Kung natanggal man si Marisol Soriano sa serye ni Gerald Anderson, may huling baraha pa siya para makabalik. May nagmamahal at nagtitiwala pa rin, kagaya ni Direk Wendy Ramas. Hindi siya binitiwan ni Direk at tuloy pa rin ang pelikula niya kung saan magsasama-sama sina Maricel Vice Ganda at Gabby Concepcion na may tentative title na Girl, Boy, Bakla, Tumboy. Para sa ating huling balita, sa balitang showbiz sa nakaraang induction officer ng PMPC o Philippine Movie Press Club, kung saan nahalal on the second term si Fernand Cruz, naglintaya prevention sa Queen of the Movie Writing na si Ruel Villacorta about the positive direction ng indie film at present time sa harap ng induction guest of honor na si Senator Jinggoy Estrada. Hopeful din si Senator Jinggoy na sana ito na ang mainstream movie industry. Kailangan may lagro at metik once more if of all. Okay. Kung saan, yan ang ating mga balitang showbiz dito sa ating programang Newswatch Morning Edition. Para sa ating balitang sports, na ihanda ng miyasa para sa isang pagdiriwang, ngunit bigo ang Pinoy na pagsaluhan ang kasiyahan. Sa crucial na sandali at sa pinaka-importanting laban ng Pinoy, bandirang kapo si Grandmaster Wesley Su. Tumabla lamang ang laban ng 19 anyos top-seeded na si So kontra sa Grandmaster Cao Sang ng Vietnam sa ika-30 sulong ng fourth night's game. Tapat upang maagaw ni number 2 seed Grandmaster Nguyen Tok Troong Sun ang kampyonato sa Asian Zonal 3.3 Chess Championship noong Lunes ng gabi sa Tagaytay International Convention Center. Sa kabila ng pagbulusok ni So sa tumatayong leader sa kabuuan ng 9 rounds Swiss Season Tournament na inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines, makakasama niya sa nakupo ni So ang ikalawang pwesto at para sa automatikong slot sa World Cup. Makakasama niya sa Team Philippines si Grandmaster Oliver Barbosa sa torneo na gaganapin sa Norway. Nagtapos si So na may 5 panalo at 4 na draw para sa kabuang 7 puntos. Nakupo ni Nguyen ang titulong tagan ng 7.5 na puntos matapos gapiin si Pinoy Grandmaster John Paul Gomez. Sa pagkakataong nagtabla sina So at Nguyen, makakuha ng Pinoy ang titulong bunsod ng higher QCM. Natalo si So ng Vietnamese rival sa 4th round. Nauwi na rin ang tabla ng laban ni 12-time National Open Championship Grandmaster Rogelio Joey Antonio Jr. kontra sa defending champion na si Grandmaster Solsanto Miganto ng Indonesia para sa pagsalo sa 3rd hanggang 4th place. Tangan ang 6 points. Para sa ating balitang panahon, ang silangang Kabisayan, Nilagang Mindanao, Caraga Region at Davao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan o pagkulog-paghigla. Ang Cagayan Valley at ang lalawigan ng Aurora at Quezon ay magkakaroon ng maulap na papawin na may mahinang pag-ulan. Ang Kalakang Maynila at natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap na may dagliang
pag-ulan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangang ihirap sa Luzon at mga baybaying dagat ito ay maging katamtaman hanggang sa maalon. Ang lungsod ng General Santos ay makakaranas ng 90% chances of rain na may temperaturang 23 hanggang 30 antas sentigrado. At ang Alabel, Sarangani Province ay makakaranas ng 90% chances of rain na may 23 hanggang 30 antas sentigrado. Samantala, ang Coronadal South Cotabato ay makakaranas ng 100% chances of rain na may 22 hanggang 30 antas sentigrado. Ang Isulan, Sultan Kudarat ay makakaranas din ng 100% chances of rain na kung saan 22 hanggang 30 antas sentigrado. Ang Cotabato City ay makakaranas ng 100% chances of rain na may 24 hanggang 31 antas sentigrado. Ang araw ay sumikat kanina alas 5:55 at lulubog mamayang alas 5:44 ng hapon. Okay, bago tayo magtapos mga ka-Soxer dyan, mabatiin po natin, no? Congratulations to the province of Isabela, na kung saan for the successful Bambati Festival celebration, na kung saan nung January 27 nung linggo at magtatapos po ngayong araw ang Bambati Festival. Diyan po sa probinsya ng Isabela. Ito po ay under the leadership of Governor Faustino Bongi III at Vice Governor Rodito Albano. At siyempre ang overall chairman, si Tony Pete Albano. Okay, ang Bambati po is a local term para sa scarecrow. Yan po mga ka-Soxer dyan. Maraming salamat at congratulations po sa ating bossing na si Tony Pete. Okay. Now, saan? Congratulations ulit sa probinsya ng Isabela sa inyong Bumbati. Tama ba yun? Bumbati. Okay. Bambati. Okay. Bambati po Festival. Maraming salamat. Congratulations po sa lahat po dyan. Ito po ang mga balita na kinalap ng RPN-DX mula dito sa lungsod ng General Santos at sa pakikipagtulungan po ng Philippine Information Agency General Santos. Ako po si Pericle Sustiniani, ang inyong tagapagbalita mula dito sa RPN Newswatch Morning Edition. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and erupted for years, becoming the longest-running TV newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN.